maghintay? Paano kung makita nilang kung saan na bangkay yung anak ko? My whole life, I've been preparing for this. Hindi mapigilan nila Mang Estong at Grace na humagulgol nang ilibing na nila si Christine sa sementeryo, kung saan tinasala ng isang pari na nagpasalamat din sila sa mga sumama sa kanila para ilibing ang dalaga ng maayos, habang wala silang kaalam-alam na nagmamatsyag si Moises sa di kalayuan. Umiiyak na sinabi ni Mang Estong sa harap ng labi ng kanyang anak na alam niyang hindi siya naging mabuting ama sa kanya, pero hiling niya na sana'y hayaan sila ng Diyos na makabawi at tulungan silang mabigyan siya ng hustisya, maging si Moises na parehong biktima ng karahasan ng ibang tao. Nauna namang dumating si Mercedes sa tagpuan nila ni Diego, na agad siyang humingi ng pasensya dahil natakasan siya ni Moises na masyadong madulas ang binata. Sabay nangako siyang gagawa siya ng paraan, pero pangiting sinabi ni Mercedes na okay lang yun dahil siya na ang bahala. Sabay tapik sa balikat ni Diego at umalis na ito. Sabay nagsilabasan na ang mga armadong lalaki na nagtago sa damuhan, na kinagulat ni Diego na sinubukan pa niyang manlaban pero pinalo siya sa batok, kaya nawalan siya ng malay. Ang alam ni Diego ay maiisahan na naman niya si Mercedes, pero ang hindi niya alam ay pinalo niya kung papaano mahuhulog si Diego sa patibong niya. Nang wala nang kasama sila Mang Estong at Grace ay agad silang nilapitan ni Moises, na kinagulat nila, pero agad siyang niyakap ng mga ito na may halong pag-aalala dahil baka may nakasunod sa binata. Agad tinanong ng tatay niya kung bakit siya andoon at kung asaan sila Aling Nadia. Agad namang pinaliwanag ng binata na hindi na siya ligtas sa kanila dahil pumunta doon si Diego at narinig niyang inutusan siya ng mga sagrado para ipapatay siya. Kaya nagulat sila kung papaano natuntun ni Diego. Agad namang kinumusta ni Grace sila Aling Nadia, na giniit naman ni Moises na okay lang sila dahil hindi niya alam na nabaril ni Diego si Melanie. Naghay naman ang binata sa puntod ni Christine na wala siyang kalam-alam na siya ang nanay niya, na sinabihan pa niyang sayang dahil hindi sila nagkakilala, na napakadami niyang narinig tungkol sa kanya at mahal na mahal siya ng tatay Estong nila, na siguro alam na niya kung anong mga nangyayari. Sabay humingi siya ng tawad dahil ang dami niyang binigay na problema sa pamilya nila, pero nangako si Mang Estong na hindi sila mapapagod na lumaban para sa binata, na agad naman itong nagpasalamat. Sabay nagpaalam na din ito dahil baka may makakita pa sa kanila. Agad namang tinanong ng ate niya kung saan siya pupunta at agad sinabi ng binata na bahala na siya, pero sinabihan siya ng tatay Estong niya na sumama siya sa kanila, pero tumanggi si Moises at nangako siyang siya na lang ang mag-iisip ng paraan na kailangan nilang magtiwala sa kanya. Sabay nagyakapan na sila. Habang pumunta naman si Rafael kay Eleazar kung saan binili niya sila Vincent at Randy, na hindi dapat malaman nila Jaime, Mercedes at Justine na doon siya pumunta. Maging si Divine ay pupunta doon, na lihim silang magpaplano kung papaano nila mababawi si Danica mula kay Jaime at kung papaano nila lihim na matutulungan si Moises. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ng advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.